Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, at sa ating programang The Action Man. Miguel love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ayan, once again, Merry Christmas po sa lahat natin ng mga viewers. Ayan, so ito ho mga ka-action no, muli naman tayo nagbabalik sa ating panibagong video dahil gusto ko lang po i-share sa inyo itong hindi ko naman alam kung ano naman itong nangyayari kay Kap Dado. Oo mga ka-action, ay mas matindi pa po ito sa sinabi ni Vice President Sara ang kanyang sinabi. Kung si Vice President Sara sinabi na ipapahukay niya ang ano ni Marcos Sr. ay ito si Kap Dado, ewan ko kung, hindi ko alam kung ano ba ito, pagyayabang. Sobra pa mga ka-action ang kanyang sinabi. At gusto ko lang ho i-share sa inyo nang malaman naman ninyo kung ano ba naman itong mga ginpandaldal ni Kap Dado. Maingay po talaga ito si Kap Dado mga ka-action. Wala ho talaga itong tigil sang kakaingay. Anyway, freedom niya naman po na mag-ingay. Pero dito ho kasi mukha yatang ano ba to? Yung parang naiintindihan natin dapat kung may sama man kayo ng loob sa isang tao, dapat bang idamay pa yung nananahimik na? Di ba? Ano yun parang nakakasama ng loob sa side ng ni Mr. President Bongbong Marcos kung mapanood itong sinasabi ni Kap Dado. So ito ho mga ka-action no, sabi nga natin okay naman magkomentaryo, walang problema, freedom po natin yan, pero yung issue lang. Pero itong mga birada naman ni Kap Dado mukha yatang hindi naman to issue. So ito, para hindi na ho tayo magtagal mga ka-action no, so hindi muna tayo makapag-live kasi ang sound po talaga dito mga videokihan, arangkada na naman po, masyadong maingay. So ito nga naririnig nyo po sa audio, may mga music pa rin, pero haluan ko po ito ng music ng iba para hindi siya makapiright. So ito po mga ka-action, pakinggan na po natin ito si Kap Dado. Sige na Kap Dado, bira na kung anong gusto mong i-reveal. Ilabas mo na ang sama ng loob mo Kap Dado. Handa na ho kami makinig. January 6, magko-convene yung Congress. And then, January 13, magkakaroon ng INC rally. And then, January 20, si Trump may sworn in. And then, end of January, presidente na si Inday Sara. It's all happy. Ano daw? End of January, presidente na si Sara. Ay, grabe to si Kap Dado. Grabe pangarap mo, Kap Dado. Sa bagay, libre naman tayong mangarap, Kap Dado. Narinig nyo po yun? End of January, presidente na daw si Sara. Ay, pinatawa mo ako, Kap Dado, Ay, comedy ka talaga, Kap Dado. Kahit minsan nagagalit ka na, pero minsan may pagka-comedy ka pala. Tandaan nyo po mga ka-action. Presidente na daw si Sara end of January. Dinamay mo pa si Trump. Ano bang kinalaman ni Trump dito sa Pilipinas, oy? Sa mga personal na mga samaan ng loob ni Mr. President at ni Vice President. Sa tingin mo ba kakampihan niya ni yung regarding sa mga kinakaharap na mga aligasyon ni Sara? Hindi ho yan. Ano ka, Kap Dado? Grabe naman si Kap Dado. End of January, presidente na daw si Inday. Ay, si Kap Dado. Ano ka, Kap Dado? Okay ka lang ba? Nagpapatawa ka ba, Kap Dado? Oy, natawa talaga ako. Pero salamat mawawalang stress ko sa'yo, Kap Dado. Happening in January. Kala nyo kayo lang bongbong ang kayo lang BBM ang nag-iisip, nagpaplano.
paplano rin yung kabila. No? Paplano rin yung kabila. Ano man ginaplano nyo? Yung maging presidente na si Inday sa end of January? Ay, sana all maging presidente na si Inday sa end of January. Ay, naku, Kapdado, ewan ko ba sa'yo? Ano ba nangyayari sa buhay mo, Kapdado? Okay ka lang ba, Kapdado? So, parang hinahabol yung January 20 ni ano. Pero you know guys, mga kababayan, ano, ang nag-create nitong senaryo na to is BBM, tapos noon si Tamba, o kung sino pa yung mga think tank nila, no? Madumi sila masyado maglaro. Mga niya sila, mga demonyo talaga sila. Unang Weh, madumi talaga maglaro. Sino ba talaga ang totoong demons? Sino ba talaga ang mahilig magmura? Oh, yung mga mahilig magmura, yun po yung parte ng part po yun ng demons na sinasabi mo, Kapdado. 'Di ba? Oh, so palpal ka, no? Ganun po yun, Kapdado. Ikaw talaga, Kapdado. Binabaliktad mo na naman ang sitwasyon. Oh, tuloy, Kapdado. unang-una manggagamit, hindi tinandaan nila na si Digong ang nagpalibing. Sabi ko nga kay Digong dun sa party, sir, ako galit na galit mga walang yang manggagamit yung tarantado yan. Isipin mo, ikaw nagpalibing sa tatay. Tapos ngayon napaka walang ka utang-utang na loob yung walang yan, sabi ko. Pagka may utang gulong at nagka-revolutionary government, lalagyan ko na sipor yung ano niyan yung ano ng tatay niyan pasasabugin ko Ay, mga ayan mga ka-action papasabugin niya daw. Sabi ko nga sa inyo mas matindi pa ito sa sinabi ni Vice. Ang sinabi ni Vice President Sara, huhukayin niya lang at itapon sa West Philippine Sea. Pero itong kay Kapdado, abay, papasabugin niya daw mga ka-action. Panglagyan niya daw ng narinig nyo naman, di ba? Oh, matindi po ito na ni Kapdado. Kapdado, naku, kung patulang ka lang talaga ni Mr. President, naku, iwan ko lang kung baka umiyak ka. Oo, di ba? Kasi mga ka-action, pwede naman tayo magkomento di ba? Pwede naman tayo magkomento, bakit hindi sa isang ayaw natin na official. Basta yung komento natin, yung may grounds, di ba? Yung may grounds ka. Kung iniisip mo, Kapdado, ang pagpapalibing ni dating Pangulong Duterte kay Marcos Sr., sinabi niya na po yan na nasa batas. Hindi mo po ba naintindihan yon, Kapdado? Oh, tuloy. bugin ko para talagang wasak na wasak yung katawan ng tatay niya, yung kalansay ba. Sabihin yung desecration, go ahead, call it desecration. I will call it a demolition job. I will demolish. Natawa sa niya sa kanya yung sinabi. No? Mga walang niya kayo. You brought it upon yourself, BBM. Mano bang isang thank you lang? Thank you. Walang niya yun. So, tumakbo ang presidente. Jesus, Diyos ko. Gusto niya pala magpasalamat si Mr. President. Baka naman nagpasalamat si Mr. President noon, hindi mo lang napanood. Oh. Ngayon, kung gusto mo ngayon kung ibig mong sabihin, tanawin ni Mr. President yan na utang na loob kay dating Pangulong Duterte, abay sinabi na po yan ni dating Pangulong Duterte na walang utang na loob na tatanawin si Mr. President dahil nasa batas po yan, Kapdado. Ginamit mo pa si Inday Sara. Ginawa mong unit team. Para kayong lab team no? Tapos nun bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach, hindi si Inday. Kasi yung pera, yun Pinasa mo, ikaw dapat nagkiklear noon hindi si Inday. Si Inday magsabi sa'yo saan niya ginamit. Hindi niya sabihin kung kanino. Ikaw ang magsabi do sa COMSE o sa COA. Bakit doble-doble kasi yung standard natin? Hindi
Ginagamit niyo yung sistema para babuyin ang tao. Babuyin yung ano natin, yung batas natin, babuyin lahat And here you are, bayad kayo ng bayad sa mga head of agency. Alam mo, Kapdado, dyan hindi ako parang ang layo ng explanation mo. Saan ka makakita na si Mr. President na nga ang nagbigay? Kaya nga na-question po yan kasi pagkakaalam ko dyan, hindi nga dumaan sa magandang proseso ang pagbigay ni Mr. President ng 125 million. So, paano makapag-explain, paano makapag-clear si Mr. President Bongbong Marcos na hindi naman siya ang gumastos? Siyempre, ang makapag-clear niyan o makapagpaliwanag sa Congress, ang gumastos. Hello, Kapdado! Baliktarin natin, ihalimbawa natin ang sarili natin. Halimbawa, ikaw ang nagbigay sa akin ng pera, tapos akong gumastos. Tapos ngayon, halimbawa, ikaw ang haharap doon sa Kongreso, may papaliwanag mo ba yun kung saan mo napunta kung saan nagastos ang pera, kung saan napunta ang pera? Gayong pa man na hindi naman ikaw ang gumastos. Siyempre sasabihin mo, paano ko ipaliwanag yan? Hindi naman akong gumastos. Oo, ako ang nagbigay. Pero hindi ko kayang ipaliwanag yan kung saan napunta ang pera, kung paano ginastos ang pera. Ang bukod tanging makapagpaliwanag, ako. Kasi akong gumastos. Ako ang nakakaalam kung saan napunta ang pera. Tama? Mali. Diba? Ganun po yun, Kapdado. Grabe naman. Akala ko ba matalino ka sa mga analysis yun? Diba? So, yun lang po mga ka-action, no? Ginshare ko lang po sa inyo yung regarding sa naging title na mas matindi pa sa sinabi ni Vice ang kanyang sinabi. So, yun po malinaw po ang kanyang sinasabi. Okay? So, yun lang po mga ka-action, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Excuse me. All over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Magandang gabi. Bayan. Beautiful.